Magsasagawa ng tigil pasada ang grupo ng mga tsuper at operator sa Davao City ilang araw bago ang PUV consolidation deadline. Sa Pili, Camarines Sur naman, sugatan ng isang lalaki matapos maputukan ng boga. Yan ang unang balita live ng host ng At Home with GMA Regional TV na si Kent Abrigana. Kent? Susan, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, iligal ang paggamit ng boga. Mas o mag-ingat din daw sa paggamit ng mga iligal na paputok habang papalapit ang bagong taon. Halos 3 oras na lang bago sumapit ang Pasko. Isang lalaki sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang kinailangang itakbo sa ospital matapos maputukan ang kanyang kamay ng boga o ng improvised na paputok. Ito ang pangalawang firecracker-related injury sa naturang bayan ngayong taon. Noong Disyembre 23 ng hapon, isang 17 anyos na lalaki ang naunang itinakbo sa ospital matapos madisgrasya ang mukha dahil din sa boga. I-encourage ko na lang po ang public na kung pwede po, dahil na po kamo maggamit kayo mga paputok na iyan para po safe po ang sa tuyang New Year. Mas-celebrate po ning maayos ang Christmas saka ang New Year. May mga alternatives po na pwedeng gamiton. Iyon na lang po ito. Sakit ni para sa buwan ng mga driver o operator, small operator na mawadanok ang inabuyan. Nga naman, so jay, pipila na lang ka mga adlaw, bulan, mawala na media sa kadalanan. Naglabas ng hinaing ang grupong Transmission Piston Southern Mindanao sa napipintong December 31 consolidation deadline kaugnay sa PUV Modernization Project at Davao Bus Project. Magsasagawa raw ang grupo ng citywide transport strike bukas bilang pagtutol sa Davao Bus Project ng gobyerno. Mahigit 6,000 na tsuper daw kasi ang posibleng maapektuhan ng proyektong ito. Tama lang sa December 31 eh. So, pwedeng may tabo nga pulurom na ang tanang sakyanan na magdagan din syudad sa Davao. Ang ingon sa LTFRB, no? Ingon sila nga dili pa may tabo by 2024. Siguro mag-take effect by 2025, no? Pwede bang makapangayo og kanang memorandum, no? Nga mag-take effect by next year ba o the following years? So wala sila yung mga ingana nga pwedeng ihatag sa tuwa. Inaasahang aabot sa 80% na PUV drivers ang lalahok sa tigil pasada. Ikinabahala naman ng ilang pasahero ang tigil pasada, kaya pinaghahandaan na ito ng LTFRB. Close atong coordination with CTTMO right now and ugma na aming meeting sa office for the preparation of this hulga sa transport strike, no? So ato pong gipatawag ang mga bus operators for them to help us if in case na yung mga stranded na mga pasahero. Si Santa na mismo ang plagatid ng mga regalo sa mga bata sa Upper Lugsad, Calabanga, Camarines Sur at Upper Panikwasan sa Naga City bago magpasko. Iba't ibang laruan, pagkain, damit at mansanas ang natanggap nila. Santa Hike ang tawag sa aktibidad na sinimula noon pang 2000. Tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre, umaakyat ang grupo ng mga hikers sa iba't ibang bahagi ng Mount Isarog sa Camarines Sur para maghatid ng regalo sa mga bata at iba pang residente. Nag-hike kami pag December, nahihiling mi na karumayong day namamati duman sa taas ang essence kang Christmas. Habang nagkakagrabe ang kasalibutan, tadigdi, mga party-party, ito mga aki duman sa taas, itong mga pamilya duman, busy sinda sa itong aral daw nindang pagkabuhay. Ngayong taon, nasa 100 na bata at pamilya ang nabigyan ng mga regalo. Instrument lang kami, kumbaga naging bridge lang kami o naging tulay na maitao po ang sa indang mga blessings, ma-share sa indang mga blessing duman sa mga aki sa Mount Isarog. Bihira raw na may makaabot na tulong sa malalayong barangay malapit sa Mount Isarog, kaya umaasa ang grupo na sa ganitong paraan. Makakatulong sila at mapapasaya nila ang mga residente sa lugar. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa Mindanao ang At Home with GMA Regional TV. Alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Susan? Maraming salamat, Kent Abrigana.